May mga pagkakataon na dumarating sa punto na napapaisip ka kung ito na ba talaga ang buhay na gusto mo. Dahil pakiramdam mo, paulit-ulit na lang ang mga araw. Pare-pareho ang routine, pare-pareho ang problema, at parang walang tunay na pagbabago. Karamihan sa atin ay hindi naman biglang napupunta sa buhay na ayaw natin. Unti-unti itong nabubuo dahil sa maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw. At ganun din ang pagbabago. Hindi ito laging nagsisimula sa isang malaking hakbang. Nagsisimula lang ito sa isang simpleng desisyon na gawin ang tama kahit mahirap. Kung gusto mong baguhin ang buhay na hindi mo na gusto, kailangan mo munang baguhin ang paraan ng pag-iisip at ang mga ginagawa mo araw-araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 11 praktikal na paraan na makakatulong para unti-unti mong mabago ang buhay na talagang gusto mong maranasan. Number 1, tanggapin mo muna na hindi ka masaya ngayon. Ang unang hakbang para mabago ang buhay na ayaw mo ay ang pagtanggap na hindi ka talaga masaya ngayon. Mahirap itong aminin dahil mas madaling magpanggap na okay lang ang lahat. Di ba? Ngumingiti ka, pumapasok ka sa trabaho na parang wala lang. Ginagawa mo ang routine mo araw-araw. Pero sa loob mo, alam mong hindi ito ang buhay na gusto mo. At alam mo kung ano ang problema? Kapag patuloy mong dinideny ang nararamdaman mo, wala ring magbabago. You can't fix a problem that you refuse to admit exists. Maraming tao ang nananatili sa sitwasyong hindi na sila masaya dahil natatakot silang harapin ang katotohanan. Iniisip nila na baka ito na talaga ang buhay nila. O kaya, mas okay na ito kaysa sumubok pa ng iba. Pero lalo lang silang nasasanay sa isang buhay na hindi naman talaga nagbibigay sa kanila ng fulfillment. Unti-unti nilang nakakalimutan kung ano ang pakiramdam ng maging excited sa umaga o magkaroon ng purpose sa ginagawa nila. Hindi ibig sabihin na kapag tinanggap mong hindi ka masaya, ay reklamador ka o wala kang utang na loob. Magkaiba ang pagiging grateful at ang pagiging honest sa sarili. Kapag naging tapat ka sa sarili mo, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ka nagagawa ng excuses. Hindi mo na ipipilit na okay lang kahit alam mong hindi. Tandaan mo ito, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagiging honest. Dahil kapag inamin mo na hindi ka masaya ngayon, binibigyan mo rin ang sarili mo ng permiso na gumawa ng pagbabago. At yun ang simula ng isang mas magandang chapter ng buhay mo. Number 2, magkaroon ng malinaw na vision ng buhay na gusto mo. Kailangan malinaw sa'yo kung anong klaseng buhay ang gusto mong buuin. Maraming tao ang paulit-ulit na nagsasabing ayaw nila ang buhay nila ngayon. Pero kapag tinanong mo naman sila kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay, hindi rin nila masagot. At doon nagsisimula ang problema. Kung wala kang malinaw na direksyon, kahit gaano ka kasipag, malaki ang posibilidad na paikot-ikot ka lang. Imagine mo, sasakay ka sa isang bus. Pagdating ng konduktor, tinanong ka kung saan ka bababa. Ang sagot mo lang, basta hindi dito. Siyempre, hindi ka niya matutulungan. Kailangan mong sabihin kung saan ang destinasyon mo. Ganon din ang buhay. You need to know where you want to go. Isipin mo ang ideal na buhay na gusto mo. Anong klaseng trabaho ang gusto mong gawin? Anong uri ng tao ang gusto mong maging? Paano mo gustong gumising araw-araw? Sino ang gusto mong makasama? Gusto mo bang magkaroon ng financial freedom? Mas malusog na katawan? Mas tahimik na isip? O mas matibay na relasyon sa pamilya? Kapag malinaw ang larawan sa isip mo, mas madali kang gumawa ng mga desisyong maglalapit sa'yo roon. Hindi naman kailangang detalyado ang lahat. Ang mahalaga, may direksyon ka. Kahit malabo pa ang ibang bahagi, basta alam mo kung saan ka papunta, may dahilan kang bumangon at kumilos araw-araw. That's what vision does. It gives your effort a purpose. Kapag wala kang vision, madali kang maimpluwensya ng opinyon ng ibang tao. Susunod ka sa gusto nila, hindi sa gusto mo. Mapapansin mo na lang na ang buhay mo ay parang kopya ng expectations ng iba. Pero kapag malinaw ang vision mo, mas madali kang tumanggi sa mga bagay na hindi tugma sa pangarap mo dahil alam mo ang priority mo. Tandaan mo, ang vision ay parang compass. Tinutulungan ka nitong huwag maligaw. May mga araw na mapapagod ka. May mga pagkakataong mabibigo ka. Pero kung malinaw sa isip mo kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, mas malaki ang tsansa na hindi ka susuko. Dahil ang taong may malinaw na vision ay hindi basta-bastang nawawala ng pag-asa. Alam niyang bawat maliit na hakbang ngayon ay papalapit sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Number 3,
matutong tumanggi sa mga bagay na hindi mahalaga. Simple lang itong pakinggan, pero ito ang isa sa pinakamahirap gawin. Bakit? Dahil natatakot silang makasakit ng damdamin. Natatakot silang matawag na selfish. O baka isipin ng iba na nagbago na sila. Kaya ang ending, oo sila ng oo. Kahit pagod na, kahit wala ng oras, kahit alam nilang hindi na ito makakatulong sa buhay nila. Ang totoo, sa bawat oo na sinasabi mo sa isang bagay na walang halaga, may hindi kang sinasabi sa isang bagay na mas mahalaga. Kapag pumayag kang ubusin ang gabi sa walang katapusang scrolling sa social media, baka tinatanggihan mo na rin ang pagkakataong matuto ng bagong skill. Kapag lagi kang available sa mga lakad na hindi mo naman talaga gusto, baka unti-unti mong isinasantabi ang oras para sa pamilya mo, para sa health mo, o para sa mga pangarap mo. Every yes has a cost. Habits ang kailangan mong tanggihan. Mag-no ka sa sobrang pagpuprocrastinate. No sa walang saysay na drama. No sa chismis. No sa mga distractions na paulit-ulit lang kumakain ng oras mo pero wala namang naidudulot na progreso. Hindi lahat ng bagay na masaya ay makakatulong sa future mo. At hindi lahat ng opportunity ay opportunity talaga. May mga tao ring gusto kang hilahin sa direksyong hindi mo naman gustong puntahan. Kapag nagsimula kang mag-focus sa goals mo, may magsasabing, mamaya mo na yan gawin. Pero kung araw-araw na lang, ang mga sinasabi nila ang inuuna mo, unti-unti kang lalayo sa buhay na gusto mong mabuo. Kaya kailangan mong maging matapang na tumanggi dahil may mas mahalaga kang pinoprotektahan. Tandaan mo, ang oras at energy mo ay limitado. Hindi mo pwedeng ibigay ang mga ito sa lahat ng humihingi. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kailangan mong piliin kung saan mo ilalaan ang atensyon mo. Focus is power. Kapag alam mo ang priority mo, mas madali mong bibitawan ang mga bagay na hindi na nagdadala ng value sa buhay mo. At tandaan mo ito, ang pagsasabi ng hindi ay paraan ng pagrespeto sa sarili mo, sa oras mo, at sa future na gusto mong buuin. Dahil kapag natuto kang tumanggi sa mga bagay na hindi mahalaga, mas magkakaroon ka ng space para sabihin ng buong puso mong pagsang-ayon sa mga bagay na tunay na magpapabago ng buhay mo. Number 4, mag-ipon ka at kontrolin mo ang paggastos. Kung gusto mong baguhin ang buhay na hindi mo gusto, kailangan mong baguhin ang paraan ng paghawak mo sa pera. Ang kailangan mo ay disiplina. Maraming taong nagsasabing, mag-iipon ako kapag lumaki na ang sweldo ko. Pero kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit na kita, malaki ang posibilidad na mahihirapan ka ring mag-ipon kahit lumaki pa ang kinikita mo. Kasi ang problema ay ang habit mo. Minsan, hindi natin namamalayan kung saan napupunta ang pera natin. Isang milk tea ngayon, online checkout bukas, food delivery sa susunod na araw, tapos may biglaang sale. Maliit lang ang bawat gastos. Pero kapag pinagsama-sama mo sa loob ng isang buwan, mapapaisip ka talaga kung saan napunta ang sweldo mo. That's the danger of uncontrolled spending. Hindi mo napapansin ang epekto dahil pa isa-isang gastos lang. Pero unti-unti itong kinakain ang future mo. Hindi naman ibig sabihin na bawal mo nang i-enjoy ang pinaghirapan mo. Hindi kasalanan ng gumastos para sa sarili. Ang tanong lang, gumagastos ka ba dahil kailangan mo? O dahil gusto mo lang gumaan ang pakiramdam mo sa sandaling yon? Maraming impulsive purchases ang hindi talaga tungkol sa produkto. Minsan, emotional lang tayo. Stress tayo, bored tayo, o gusto nating i-reward ang sarili kahit wala pa namang naabot na goal. Ilang araw lang ang excitement, tapos balik ulit sa dati. Kapag natuto kang kontrolin ang paggastos, pinuprotektahan mo rin ang peace of mind mo. Iba ang pakiramdam ng taong may emergency fund kahit maliit pa lang. Mas kampante siyang humarap sa problema dahil alam niyang may konting sasalo sa kanya. Kapag may hindi inaasahang nangyari. Hindi siya agad nagpapanik sa bawat emergency dahil may naitabi siya. Subukan mong unahin ang ipon bago ang luho. Treat your savings like a monthly bill na hindi pwedeng laktawan. Kahit maliit lang ang maitabi mo, ang mahalaga ay nagiging consistent ka. Ang maliliit na halaga na iniipon ng paulit-ulit ay mas malaki ang nagagawa kaysa sa malalaking halaga na minsan lang naiipon. Tandaan mo, ang pera ay isang tool para mabigyan ka ng mas maraming choices sa hinaharap. Kapag marunong kang mag-ipon at kontrolin ang paggastos, lumalakas din ang confidence mo, nababawasan ang stress mo, at mas nagiging posible ang buhay na matagal mo nang gustong maabot. Number 5,
piliin ang consistency kaysa motivation. Sinasabi nila, magsisimula ako kapag ganado na ulit ako. O kaya, kapag inspire na ako, saka ko aayusin ang buhay ko. Pero ang motivation ay parang panahon. May mga araw na mataas ito, pero may mga araw din na parang nawawala. Kung motivation lang ang aasahan mo, magiging paiba-iba rin ang progreso mo. Ang consistency, ang totoong game changer. Ito ang kakayahang gawin ang dapat gawin kahit wala ka ng gana, kahit pagod ka na, kahit hindi ka inspired, kahit pakiramdam mo walang nangyayari. Kasi alam mong bawat maliit na effort ay may naiipong resulta sa paglipas ng panahon. Isipin mo ang pag-iihersisyo. Nagkakaroon ka ng resulta dahil paulit-ulit kang bumabalik sa gym o nag-iihersisyo kahit minsan tinatamad ka. Ganon din sa pag-aaral, pagninegosyo, pag-iipon, o kahit sa pagpapabuti ng sarili. Small actions, repeated consistently, create big results. Maraming taong sobrang excited sa umpisa. Bumibili ng notebook, nagda-download ng productivity apps, gumagawa ng napakaraming goals. Pero pagkalipas ng isang linggo, balik na naman sa dating routine. Bakit? Dahil ang foundation nila ay excitement, hindi disiplina. At ang excitement, mabilis mawala. Ang mga taong talagang nagtatagumpay ay hindi laging motivated. May mga araw din silang tinatamad, napapagod, at gusto nang sumuko. Ang kaibahan lang, hindi nila hinahayaang ang feelings ang magdikta ng actions nila. They show up anyway. Kahit maliit lang nagagawa nila sa isang araw, ginagawa pa rin nila. Dahil alam nilang mas mahalaga ang tuloy-tuloy kaysa sa paminsan-minsang sobrang sipag. Huwag mong maliitin ang maliit na progreso. Ang pagbabasa ng 10 pahina araw-araw ay mas malaki ang epekto kaysa magbasa ng isang buong libro isang beses tapos wala na ulit. Ang pag-iipon ng konting halaga bawat buwan ay mas makabuluhan kaysa maghintay ng malaking pera na baka hindi naman dumating. Ang simpleng paglalaan ng ilang minuto araw-araw para sa pangarap mo ay mas makapangyarihan kaysa sa isang araw na sobrang productive pero susundan ng ilang linggong walang ginagawa. Kapag pinili mo ang consistency, unti-unti mong binabago ang identity mo. Hindi mo na lang sinasabing gusto mong maging successful. Nagiging taong may disiplina ka. At yun ang mas mahalaga. Dahil ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa mga desisyong inuulit mo araw-araw kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakakita, at kahit mabagal ang progreso. In the end, consistency will take you much farther than motivation ever can. Number 6, humingi ka ng feedback at matuto kang tumanggap ng kritisismo. Hindi ito madali dahil natural sa ating mga tao ang masaktan kapag may nagsasabi ng mali tungkol sa atin. Minsan ang unang reaksyon natin ay magalit, magpaliwanag, o ipagtanggol ang sarili. Pero isipin mo ito, paano mo aayusin ang isang bagay kung ayaw mong malaman kung ano ang kailangang ayusin? Lahat tayo may blind spots. May mga ugali, desisyon, o paraan ng pag-iisip na hindi natin napapansin pero kitang-kita ng ibang tao. Parang may dumi sa likod ng damit mo. Hindi mo ito makikita kung walang magsasabi sa'yo. Kapag may taong nagsabing, may dumi sa likod mo, hindi ka naman magagalit, di ba? Dahil tinulungan ka lang niyang makita ang hindi mo nakikita. Ganon din ang feedback. Minsan uncomfortable siya, pero pwede siyang maging susi sa pag-unlad mo. Of course, hindi lahat ng kritisismo ay tama. May mga taong manghihila lang pababa o magsasalita dahil sa inggit o galit. Kaya hindi ibig sabihin na paniniwalaan mo ang lahat ng sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay matutunan mong salain ang mga naririnig mo. Ask yourself, may katotohanan ba rito? May leksyon ba akong pwedeng makuha? Kung oo, gamitin mo yon para maging mas mahusay. Kung wala naman, hayaan mo na lang at huwag mong dalhin ang negatibong energy nila. Maraming tao ang tumitigil sa pag-grow dahil iniisip nilang wala na silang kailangang baguhin. Kapag may pumupuna sa kanila, automatic nilang iniisip na inaaway sila. Pero ang mga taong patuloy na umaangat ay iba ang mindset. Hindi nila tinitingnan ng kritisismo bilang insulto. Tinitingnan nila ito bilang information. As long as it's constructive, they use it to improve. Isipin mo ang mga magagaling na atleta, negosyante, o content creators. Kahit eksperto na sila sa ginagawa nila, humihingi pa rin sila ng feedback. Bakit? Dahil alam nilang may palaging pwedeng i-improve. Hindi sila natatakot na sabihin kung ano pa ang dapat nilang ayusin. Dahil mas mahalaga sa kanila ang paglago
kaysa pagprotekta sa ego. Kapag natuto kang tumanggap ng kritisismo, ng may humility, mas bibilis ang pag-unlad mo. Hindi na masasayang ang oras mo sa pagdadahilan. Mas mabilis mo makikita ang mga pagkakamali at mas mabilis mo rin itong maaayos. Unti-unti, magiging mas matatag ka emotionally dahil hindi na bawat puna ay personal mong inaatake. Instead of asking, bakit nila ako pinupuna? Ang magiging tanong mo, ano ang maaari kong matutunan dito? Tandaan mo ito, ang ego ay gustong laging tama. Pero ang taong gustong umunlad ay handang matuto. At kadalasan, ang feedback na pinakamasakit pakinggan, ang siya ring may pinakamalaking potensyal na baguhin ang buhay mo. Number 7, maging responsable sa bawat desisyon mo. Hindi ito laging madali dahil mas komportable minsan ang humanap ng masisisi. Kapag may hindi nangyari ayon sa plano, natural na isipin na kasalanan to ng sitwasyon, kasalanan ito ng ibang tao, o kasalanan ng malas. Pero habang ang focus mo ay nasa mga bagay na wala kang kontrol, nananatili ka ring walang kapangyarihang baguhin ang buhay mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, ang ekonomiya, o ang mga hindi inaasahang problema. Pero may isang bagay na palaging nasa kamay mo. Ano yon? Ang mga desisyon mo. At doon nagsisimula ang pagbabago. Isipin mo ang maliliit na choices na ginagawa mo araw-araw. Pipiliin mo bang gumising ng mas maaga o paulit-ulit mong pipindutin ng snooze? Pipiliin mo bang gastusin agad ang pera mo o magtabi ka kahit konti? Pipiliin mo bang magreklamo buong araw o humanap ka ng paraan para umusad? Mukhang maliliit lang mga desisyong ito. Pero kapag pinagsama-sama mo sa loob ng ilang buwan o ilang taon, sila ang bumubuo sa direksyon ng buhay mo. Masakit aminin na may mga pagkakataong tayo rin ang dahilan kung bakit tayo naiipit sa sitwasyon natin para tanggapin na may mga bagay tayong pwedeng baguhin. There's a big difference between guilt and responsibility. Ang guilt ay paulit-ulit kang ibinabalik sa nakaraan. Ang responsibility naman ay tinutulungan kang kumilos para mabago ang hinaharap. Kapag nagkamali ka, huwag mong ubusin ang oras sa paggawa ng excuses. Mas magandang itanong mo kung ano ang matututunan mo rito. Ang bawat pagkakamali ay pwedeng maging stepping stone kung handa kang akuin ang bahagi mo at matuto. Ang mga successful na tao ay naging successful dahil hindi nila itinulak ang responsibilidad sa iba. Kapag naging responsable ka sa mga desisyon mo, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang mindset mo. Hindi ka na naghihintay na may ibang magligtas sa'yo. Hindi ka na umaasa na balang araw ay biglang magiging maayos ang lahat. Ikaw mismo ang gumagawa ng mga hakbang para mabuo ang buhay na gusto mo. Tandaan mo ito, ang buhay mo ngayon ay bunga ng maraming desisyong ginagawa mo noon. Ay bunga ng maraming desisyong ginawa mo noon. At ang buhay mo bukas ay mabubuo rin ng mga desisyong ginagawa mo ngayon. Kaya kung gusto mong magbago ang direksyon ng buhay mo, magsimula ka sa mga pagpiling kaya mong kontrolin. Kailangan mo lang maging handang panagutan ang bawat desisyon, matuto sa bawat pagkakamali, at patuloy na pumili ng mga hakbang na maglalapit sa iyo sa buhay na tunay mong gusto. Number 8, huwag kang sumuko kapag mabagal ang progress. Aminin natin, gusto nating lahat ng instant results. Kapag nagsimula tayong mag-diet, gusto natin agad pumayat. Kapag nagnegosyo tayo, gusto natin agad kumita. Kapag nag-aaral tayo ng bagong skill, gusto natin agad maging magaling. Pero hindi ganun gumagana ang totoong buhay. Real growth takes time. Ginagawa mo naman ang lahat ng tama. Gumigising ka ng maaga, nag-iipon ka, nag-aaral ka ng bagong skills, at unti-unti mong binabago ang mga habits mo. Pero pagtingin mo sa buhay mo, parang wala pa rin malaking pagbabago. At doon pumapasok ang tukso na sabihin, wala namang nangyayari. Siguro hindi ito para sa akin. Pero isipin mo ito, kapag nagtanim ka ng puno ngayon, kailangan mo muna itong diligan. Kailangan mo muna itong alagaan at hintayin lumaki. Habang wala ka pang nakikitang bunga, may nangyayari na sa ilalim ng lupa. Lumalalim ang ugat. At ang ugat na yon ang magiging dahilan kung bakit tatayo ng matatag ang puno sa paglipas ng panahon. Ganon din ang personal growth. Hindi lahat ng progress ay agad nakikita. Pero hindi ibig sabihin nun na wala itong nangyayari. Isa pa sa mga dahilan kung bakit pakiramdam natin mabagal ang progreso ay dahil palagi nating kinukumpara ang chapter 1 natin sa chapter 20 ng ibang tao. Nakikita mo ang success nila pero hindi mo nakita ang mga taon ng hirap, rejection,
at failures na pinagdaanan nila bago makarating doon. Social media makes it even worse. Nakikita mo ang highlight reel ng buhay ng iba, tapos ikinukumpara mo yon sa ordinaryong araw ng buhay mo. That's an unfair comparison. May mga araw na pakiramdam mo, isang hakbang lang ang nausad mo. Pero tandaan mo, ang isang hakbang ay mas mabuti kaysa nakatayo ka lang sa parehong lugar. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Dahil sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, mas lumalapit ka sa taong gusto mong maging. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi mo agad napapansin. Dahil dahan-dahan itong nangyayari. Isang araw, mapapansin mo na mas kalmado ka na sa mga problemang dati nagpapaiyak sa'yo. Mas disiplinado ka na kaysa noong nakaraang taon. Mas matalino ka ng magdesisyon. Mas matatag ka na sa mga pagsubok. Yun ang tunay na progress. Hindi lang tungkol sa pera o tagumpay, kundi sa kung paano ka unti-unting nagiging mas mabuting tao. Kaya kung mabagal na pag-usad mo ngayon, huwag mong isipin na talo ka na. Ang mabagal na progreso ay progreso pa rin. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang tuluyang paghinto. Keep going. One day, lilingon ka at magugulat ka kung gaano kalayo ang narating mo. Dahil hindi ka sumuko kahit mabagal ang takbo ng buhay. Number 9, bawasan mo ang oras sa social media. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo itong i-delete o tuluyang iwasan ang social media. Ang tanong lang, ikaw ba ang gumagamit ng social media? O social media na ang gumagamit sa'yo? Dahil kung mapapansin mo, ang 5 minutong pag-check ng notifications ay madalas nagiging 1 oras ng walang katapusang pag-scroll. Pag-angat mo ng ulo, tapos na ang oras mo. Pero wala ka namang tunay na na-accomplish. Ang mas nakakalungkot, habang mas matagal kang nakatingin sa buhay ng ibang tao, mas konti ang oras na inilalaan mo sa pagbuo ng sarili mong buhay. Habang pinapanood mo ang success nila, napapabayaan mo ang sarili mong goals. Habang naiinggit ka sa achievements nila, hindi ka naman gumagawa ng hakbang para magkaroon ng sarili mong achievement. Hindi ka naman talaga kulang sa talento o sipag. Ang kulang mo lang ay focus. Paano ka uusad kung bawat ilang minuto ay may notification na kumukuha ng atensyon mo? Paano ka matatapos sa isang importanteng gawain kung paulit-ulit kang napapasilip sa phone? Every distraction may look small. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga yon araw-araw, malaking bahagi na ng buhay mo ang nawawala. Isa pa sa epekto ng sobrang social media ay ang walang tigil na comparison. Nakikita mo ang bakasyon ng iba, bagong kotse, bagong negosyo, bagong achievements, engagement, graduation, dream job. Unti-unti mong naiisip na parang nahuhuli ka na sa buhay. Pero ang hindi mo nakikita ay ang struggles nila, ang failures nila, at ang mga araw na gusto na rin nilang sumuko. Ang nakikita mo lang ay ang highlight reel. Tapos ikinukumpara mo yon sa behind the scenes ng sarili mong buhay. Hindi patas ang laban. Kapag binawasan mo ang oras sa social media, mas tahimik ang isip mo. Mas magkakaroon ka ng panahon para magbasa, para matuto ng bagong skill, para mag-ehersisyo, para makipag-usap sa pamilya, o gawin ang isang bagay na tunay na magpapalapit sa iyo sa pangarap mo. Hindi glamorous ang mga bagay na yon, pero sila ang may pinakamalaking epekto sa long term. Subukan mong tanungin ang sarili mo, pagkatapos kong mag-scroll ng 1 oras, mas gumanda ba ang buhay ko? Mas may natutunan ba ako? Mas malapit ba ako sa goals ko? Kung ang sagot ay hindi, baka oras na para baguhin ang routine mo. Remember this, ang attention mo ay isa sa pinakamahalagang assets mo. Kung saan mo inilalagay ang atensyon mo, doon din napupunta ang direksyon ng buhay mo. Kaya huwag mong hayaang maubos ang oras at energy mo sa panonood ng buhay ng ibang tao. Mas gamitin mo ang oras na yon para buuin ang buhay na balang araw, ikaw naman ang magiging inspirasyon ng iba. Number 10, lumayo ka sa mga taong laging negatibo. Hindi ito nangangahulugang iiwan mo agad ang lahat o magiging masama kang kaibigan. Ang ibig sabihin lang nito ay maging maingat ka kung sino ang hinahayaan mong magkaroon ng malaking impluwensya sa isip at buhay mo. Dahil ang mga taong palagi mong kasama ay unti-unting humuhubog sa paraan ng pag-iisip mo. Napansin mo ba na may mga taong pagkatapos mong makausap, parang ang bigat-bigat na ng pakiramdam mo? Bago kayo mag-usap, motivated ka, may plano ka, excited kang gawin ang mga goals mo. Pero pagkatapos ng ilang minutong pakikinig sa reklamo, pangungutya, at puro dahilan kung bakit hindi raw posible ang isang bagay, parang nawawala rin ang energy mo. It's contagious.
hindi lang palang ngiti ang nakakahawa, pati negativity ay nakakahawa rin. May mga tao kasing sa bawat pangarap mo, may nakahanda na agad silang dahilan kung bakit hindi ito mangyayari. Kapag sinabi mong gusto mong magnegosyo, sasabihin nilang, mahirap yan, malulugi ka lang. Kapag gusto mong mag-aral ng bagong skill, sasabihin nilang, sayang lang ang oras mo dyan. Kapag gusto mong baguhin ang buhay mo, ipaparamdam pa nila na wala namang saysay ang effort mo. Kapag lagi mong naririnig ang mga salitang yon, darating ang panahon na pati ikaw magsisimula ng paniwalaan ng mga yon. Hindi ibig sabihin na lahat ng kritisismo ay masama. May mga taong nagbibigay ng honest feedback para matulungan kang umunlad at dapat mo silang pakinggan. Pero iba ang constructive criticism sa taong halos wala nang nakikitang maganda sa anumang gawin mo. Kung bawat pag-uusap nyo ay puno ng reklamo, puno ng chismis, inggit at hopelessness, kailangan mong tanungin ang sarili mo kung nakakatulong ba talaga sila sa paglago mo. Remember this, ang environment mo ay may malaking epekto sa future mo. Kung araw-araw ang napapalibutan ng mga taong walang pangarap, walang disiplina, at puro negativity ang laman ng usapan, nahihirapan kang manatiling positibo at focused dahil normal lang na maapektuhan tayo ng mga taong palagi nating kasama. Hindi mo kailangan makipag-away o magsunog ng tulay. Ang kailangan lang ay bawasan ang oras na ginugugol mo sa mga taong paulit-ulit na humihila sa'yo pababa. Sa halip, humanap ka ng mga taong ini-inspire kang maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Mga taong kapag sinabi mong may pangarap ka, hindi ka nila tatawanan. Sasabihin pa nila na subukan mo. Kaya mo yan. Ang ganung klaseng suporta ay napakalaking bagay. Tandaan mo ito, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung sino ang bibigyan mo ng access sa isip at puso mo. Piliin mo mapalibutan ng mga taong nagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob, at tamang impluensya. Dahil habang lumalayo ka sa walang tigil na negativity, mas nagkakaroon ng space ang confidence, growth, at ang mga oportunidad na matagal mo nang hinihintay. Number 11, itigil mo ang pagsisi sa ibang tao. Totoo na may mga taong nakasakit sa'yo. May mga pagkakataong hindi naging patas ang buhay. Maaaring may taong nang iwan, nanloko, o umahadlang sa mga pangarap mo. Hindi natin yun itinatanggi. Pero ang tanong, hanggang kailan mo hayaang kontrolin ng nangyari noon ang mangyayari sa buhay mo ngayon? Kapag lagi mong sinisisi ang ibang tao, para mong ibinibigay sa kanila ang manibela ng buhay mo. Parang sinasabi mo na hindi ka aasenso hanggat hindi sila nagbabago. At yun ang delikado dahil hindi mo kontrolado ang ugali, desisyon o pagkakamali ng ibang tao. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang susunod mong hakbang. May mga taong ilang taon nang sinasabi, kung hindi lang dahil sa pamilya ko, bla bla bla. Kung hindi lang dahil sa ex ko, bla bla bla. Kung hindi lang dahil sa boss ko, bla bla bla. Kung hindi lang ako ipinanganak na mahirap, bla bla bla. Baka may katotohanan ng mga dahilan na yon. Pero kahit totoo pa yon, hindi yun otomatikong binabago ang kinabukasan mo. Ang paulit-ulit na pagbanggit sa mga dahilan ay hindi rin otomatikong nagdadala ng solusyon. Kapag lagi kang naghahanap ng taong masisisi, nawawala ang oras na dapat sana ay ginagamit mo para humanap ng paraan. Instead of asking, sino ang may kasalanan? Mas makakatulong kung itanong mo, ano ang pwede kong gawin simula ngayon? Iyan ang tanong na nagbibigay ng kapangyarihan. Dahil inililipat nito ang focus mula sa mga bagay na wala kang kontrol papunta sa mga bagay na kaya mong baguhin. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong kalimutan ang sakit o magpanggap na walang nangyari. Hindi rin ibig sabihin na okay lang ang ginawa sa'yo. Ang ibig sabihin lang ay ayaw mo nang maging Ang ibig sabihin lang ay ayaw mo nang maging bihag ng nakaraan. Ayaw mong ang mga maling ginawa ng iba ang patuloy na magsulat ng susunod na kabanata ng buhay mo. The moment you take responsibility, something changes. Hindi man agad gumaan ang sitwasyon, pero gumagaan ang pakiramdam dahil alam mong may magagawa ka. Hindi ka na naghihintay na may ibang magligtas sa'yo. Hindi ka na umaasa na may hihingi ng tawad bago ka makausad. Ikaw mismo ang gumagawa ng desisyong bumangon. May dalawang pagpipilian ka. Maaari kang manatiling galit at ituro ang lahat ng dahilan kung bakit hindi umusad ang buhay mo. O maaari mong sabihin, oo, may mga bagay na nangyari na hindi ko ginusto. Pero hindi ko hayaang iyon ang magtakda ng magiging kinabukasan ko. Kapag pinili mo ang pangalawa, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil ang buhay mo ay nakadepende sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw.